magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. So sa gabi pong ito ay pag-uusapan po natin muli. Ito pong si Vice President Sara Duterte at maging yung mga naging pahayag po ni Attorney Gadon, no? Na kung saan po, mga minamahal ko mga kababayan, yung naging pahayag po ni Attorney Gadon ay talagang puro tumpak po, mga minamahal ko mga kababayan, no? So, kung di po ako nagkakamali, mga minamahal ko mga kababayan, ang kanya po mga naging banat dito po kay Vice President Sara Duterte ay mayroon pong kinalaman sa pagpapahayag po ni Vice President Sara Duterte na siya ay tatakbo ng pagka-pangulo sa 2028, no? Okay, ang problema lang po dito mga kababayan, sa lahat po ng nakita ko na tatakbo ng presidente ay katangi-tangi pong ito pong si Vice President Sara Duterte ang nakagawa. Walang nakabreak nung ginawa niya. 2 years pa mahigit, nagdeklara na siya na tatakbo. Kumbaga, para bagang, kasi baka maunahan pa siya ng iba, di ba? Mabuti na yon. Sa pakiwari ko po mga kababayan, kung ako po yung tatanungin, baka po kaya ganon, baka iniisip ni Vice President Sara Duterte, baka sa 2000, ngayong taon na to, ma-impeach na siya, hindi niya na magagawa yon. Hindi niya na po magagawa na sabihin na tatakbo siya, no? Tungkol dyan, meron pong pinahayag si Attorney Gadon. So, bago po yung naging pahayag po ni Attorney Gadon, no? Pakinggan muna po natin ito pong sinabi po ni Vice President Sara Duterte na kung saan nakala mo ay talagang totoo. Alam niyo mga kababayan, bobo na lang talaga at saka walang pinag-aralan at saka kulang sa pakiramdam ang maniniwala po dito kay Vice President Sara Duterte. Pinagbobol na lang po tayo nito. Mas grabe to kaysa sa tatay niya, mga kababayan. Di ba? Pag nasa harap ng camera, ayun. Pero pagka inatake, yun na. Lalabas na yung kanyang pagiging, pagiging special child. Okay, so pakinggan po natin. Ito pong si Attorney Gadon, no? Pero bago yung kay Attorney Gadon, ito muna pong naging pahayag po ni Vice President Sara Duterte. Ang bibigyan po natin ng reaksyon, mga minamahal ko mga kababayan. Ito, panoorin po natin. Matagal na akong inaatake gamit ang buong makinarya ng kapangyarihan mula sa mga scripted na investigasyon na ibinalot sa katagang in aid of legislation sa pagkidnap ng dito muna tayo. Ulitin natin yung sinabi niya. Anong sabi niya? Matagal na akong inaatake gamit ang buong makinarya ng kapangyarihan mula sa mga scripted na investigasyon. Yon. Matagal na daw siyang sinisira. Gamit daw ang makinarya ng kapangyarihan. At ano yung sabi niya? Andali lang alam nyo, kailangan panuhin natin itong sinabi niya Matagal na akong inaatake gamit ang buong makinarya ng kapangyarihan mula sa mga scripted na investigasyon. Yan. Scripted daw na investigasyon. Unahin muna natin sinasabi niyang matagal na daw siyang kumbaga sinisira. Yun ang niya Yun ang alam ko sa gusto niyang palabasin. Inaatake kasi yung niya. So, gusto niyang sabihin, itong mga pag-iimbestiga daw sa kanya ay hindi totoo. Alam mo, Madam Vice President, yung kakapalan mo talaga sa pagmumuka ay talagang namumutawi sa pagkatao mo no? Sino naman maniniwala sa'yo, Vice President? Paninira ba yun? Ang totoo, kung titignan natin, sino ba yung unang nanira? Sino ba yung unang nagpalabas ng mga paninira? Hindi ba't kayong mag-ama? Dahil lang sa hinayaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na imbestigahan ka sa iyong pagwawaldas,
Siniraan mo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., inatake nyo ng inatake. Tapos ngayon babaliktarin mo, abay, ugod ka talaga ng sinungaling. Abay, kahit si Satanas hindi na uubra sa kasinungalingan nito ni Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Talagang kung titignan mo, pag nagano pa siya, pag nag-video pa, akala mo talaga, totoo yung sinasabi niya, hindi puro kasinungalingan. Gamit daw yung kapangyarihan, inaatake siya. Sino bang unang nang atake? Baka gusto mo, Vice President Sara Duterte, simulan na nagkaroon ng usapin ng paninira, lalabas diyan kayong mag-ama, ni Rodrigo Roa Duterte, ang unang gumawa ng mga katarantaduhan. Loko-loko pala tong mag-ama na to Saksakan ng mga sinungaling, talagang sa totoo nga yung sinasabi ng iba. Yung kasinungalingan ng tatay mo, triple sa kasinungalingan mo. Abi, magulos dili ka naman, Vice President Sara Duterte. Akala mo naman siguro, maloloko mo kami. Hindi naman kami mga DDS na mga bobo na pwede mo lang patanguin ng patungin, paniwalain ng paniwalain. Hindi naman kami mga ub-ub. Diba? Sabi niya, inaatake daw siya at saka paninira lang daw yung ginagawa sa kanya. Anak ng teteng ka. Kung tutusin, Vice President Sara Duterte, wala naman sisirain pa sa'yo May sisirain pa ba sa'yo? Mukhang wala na, Vice President Sara Duterte. Hindi ka pa nga naging vice presidente, sirang-sira ka na Siya ka nakakita ng abogado na alam yung batas, pero yung inutusan ng sheriff, binugbog. Anak ng teteng ka naman. Wala kang pinagkaiba sa iba dyan. Pag nagsalita, akala mo hindi sirang-sira. Dahil sinisiraan lang daw siya, ano ba pasisirain sa'yo? Pagdating sa pagiging babae mo, walang niya ka kung sino-sino pinapatulan mo. Pagdating sa bagay na yan, sira ka na Kitang-kita yung pagiging anak ko, mahirap na magsalita. Diba? Yung landi mo nga, hindi mo makontrol Diba, may lumabas, ex niya, babae. Biro mo, kababaeng tao na pumapatol sa kapwa babae. May asawa na lahat-lahat, pumapatol, pati yung sekretarya niya. Kung ako nagkakamali, balitang-balita, nobya din niya yun. Alala niyo yung kinuha niya doon sa mismo, nakakulong doon sa kamera, kung saan doon din siya nagbanta dahil kinulong yung kanyang palalab. Diba? Ano pa bang sisirain sa'yo, Vice President Sara Duterte? Alam na alam ng buong mundo na sa lahat na naging vice presidente, ikaw lang yung vice presidente na nakagawa at walang makakatulad sa'yo. Kung pwede nga lang ilagay ka sa Guinness World Record, talagang champion ka sa pagiging magaling mong pagbabanta sa buhay ng ibang buhay na may buhay. Only in the Philippines na mayroon tayong ganitong klase ng vice president. Maliban na tanga, ob-ob, talaga. Ba't ko sinasabing ob-ob, tanga? Paano hindi ko sasabihin tanga? Abay, gustong-gustong kunin yung pagiging kalihim ng DepEd. Kalaunan, inamin din niya na wala pala siyang alam sa pagtuturo. Inamin niya na wala siyang experience. Ka pala Diba? Alam na alam mo na ang pwede lang ilagay dyan, ang pwede lang maging pinuno niyan, yung mayroong alam sa pagtuturo. Hindi yung walang nung tinuturo mo. Pasensya na po kayo mga kababayan. At ako talaga pagdating dito kay Vice President Sara Duterte, mga kababayan, mag-ingat kayo. Ito yung uri, kung hahambing natin to sa nakasulat sa Biblia, talagang masasabi mong ito yung ito yun na nag-aanimo, akala mo tupa, yung pala lobo. Ulitin nga natin, gustong-gusto ko yung una niyang sinabi, sabi nga, sige, tingnan nga natin, paawa ipek yung mukha nito, akala mo naman hindi halimaw.
akong inaatake gamit ang buong makinarya ng kapangyarihan. Oo. Mula sa mga scripted na investigasyon na ibinalot sa katagang in aid of legislation. O yan. Wala dong katotohanan. Madam Vice President naman, Diyos ko po, maawa ka naman sa mga Pilipino. Ang dami-dami namin eh. Kaya mo ba kami pagkasyahin sa bulsa mo? Kaya naman talaga. Talagang kinarir mo na yung pagiging sinungaling mo eh. Paninira lang daw. O ngayon, kung talagang paninira lang, bakit hindi mo kayang sagutin? Ba't hindi mo na-debunk? Bakit hindi mo kayang pasinungalingan sinabi ng AFP? Na sinungaling ka, na hindi totoo na 15 million na sinasabi mo ginastos mo doon. Sa'yo. Bakit hindi mo kayang yon? Ba't hindi mo sila pwedeng kumpontrahin? Ba't hindi mo sila pwedeng sabihan, hindi totoo yan? O, hindi niya magawa eh. Dahil mapapahiya talaga siya, dahil hihingihan siya ng resibo eh. Hihingihan siya ng ebidensya kung talagang nagbigay ba siya eh. Wala siya may pakita eh. Kaya ang ginagawa ng tokmol na to, puro na lang paawa effect. Akala naman niya, yung taong bayan, habang buhay niyang maloloko. Inday Sara naman, alam na kitang-kita namin yung kademonyuhan mo, yung katarantaduhan mo, yung pagiging walang niya mo, yung pinagbantaan mo ang aming Pangulo. Diyos ko. Ako'y natatawa na lang talaga dito sa inayupak nito. Sasabihin, sinisiraan? Ikaw ang sumira sa sarili mo. Kung hindi mo ba naman kasi ginamit-gamit si Piwi, pati si Piatos, hindi ka masisira. Pati ba naman si Fiona na nananahimik ginamit mo pa. Kung ano-ano na yung pinaggagamit nyo ng pangalan para lang sabihin na lihiti mo yung paggamit mo, o winaldas mong pera, o binulsa mo ba, etc. na lang. Diba mga kababayan, kitang-kitig lang yung pagmumukha nito. Sabi ko, grabe na talaga. Siguro na to siya no choice na to siya. Kailangan niya na talagang gawin yung mga bagay-bagay dahil alam niya na patutunguhan niya Alam niya na. Diba? Kulungan talaga at yung mawawala pa yung kanyang pagiging ilusyonada bilang Pangulo. Tuloy natin mga kababayan. Ano pang sabi niya? Pagkidnap ng aking ama. Diyos ko po naman, yan naman ang lagi mong binabanat. Kinidnap daw yung tatay niya, mga kababayan. Ito sasabihin ko sa inyo yung totoo Pinagbibintangan niya po na ang nagpakidnap daw sa kanyang ama ay si PBBM, mga kababayan. Pero kung titignan ninyo, bago pa po sila pumunta ng Hong Kong, di ako nagkakamali. Alam na po ni Vice President Sara Duterte na may warrant na napaparating. Alam nila yan. Mabilis yung mabilis yung mas may mga impormasyon yan sila. Mabilis nila malaman yan. Katulad ng kasing bilis nung impormasyon na kay Bato de la Rosa. Ganun yun, mabilis na malalaman din nila yun dahil, di ba may kapangyarihan din siya Pero bakit kahit alam na nila may warrant na si Digong, bakit sinadya ni Sara Duterte, bakit sinadya ni Bato, ni Bongo, at nitong ni Robin Padilla, ni Amy Marcos, at nung magkakapatid na Duterte, na papuntahin pa rin ng sadya yung kanilang ama doon sa Hong Kong. Kahit alam na nila na nagkakandara pa na sa paglalakad, o hirap na maglakad. Bakit sinadya ni Sara Duterte yon? Mga DDS, makinig kayo. Gusto kong patunayan sa inyo na ang totoong nagpa-kidnap, kung kidnap man ang tingin ni Vice President Sara Duterte sa ginawa sa kanyang ama sa paghuli ng Interpol, sa tingin nyo, sino ang nagpa-kidnap? Alam na ni Sara Duterte bago pa sila pumunta ng Hong Kong na may warrant of arrest na darating para sa ama niya. Bakit pilit at sinadya niya na dalhin sa Hong Kong yung ama niya na samantalang alam niya na pagkatapos sa Hong Kong, uuwi yung ama niya sa Pilipinas? Kung may mga utak kayo, sige nga. Sa tingin nyo, sino?
Kung may utak yung vice presidente ninyo, ha? Kung yan talaga ay hindi niya sinadya na ipain si Digongyo, hindi niya hahayaan na pumunta ng Hong Kong. Gusto ko sabihin sa inyo, ang tunay, ha? Na nagpa-aresto kay Digongyo, si Sara Duterte. Alam niya na eh. I-analyze daw ninyo. Alam niya na may warrant na. Ikaw, tatay mo, kung wala ka masamang plano sa tatay mo, eto, sasabihin ko sa inyo. Alam niyo kung bakit niya sinadya yun? Na dalhin yung ama niya doon sa Hong Kong? Kasi may plano sila. Dahil alam ni Sara Duterte na dahil sa mga nakitang mga kalokohan niya, malabo na maging presidente siya. Kaya ang ginawa niya, ginamit niya ng husto ang kanyang ama. Dahil iniisip niya na kapag nahuli ng Interpol ang kanyang ama, palalabasin nilang isang pang-aapito, isang panghaharas. Palalabasin niya ito na kidnap para yung taong bayan maawa dito sa tarantadong vice president natin. Diba? Alam niya eh. Oh, ngayon, tingnan nyo. Di bumalik na. Bumalik na galing Hong Kong yung tatay niya. Nasaan si Sara? Nasaan si Bato? Nasaan si Bongo? Nasaan si Robin? Bakit nung panahon na nandoon si Torre, bakit wala sila? Bakit late na sila? Bakit late na sila na dumating? Kung kailan hawak na ng mga kapulisan at ng Interpol at ni Torre, yung tatay nila. Sige nga, bakit late na sila? Kasi planado. Dahil ang talagang gusto ni Sara, makuha ng Interpol yung tatay niya para yun ang gawin niya pananggalang. Yun ang gawin niya pasangkalan na sasabihin niya kinidnap, inapis sila. Kaya kailangan maging presidente siya kasi inapis sila, kinidnap yung tatay niya. Pero ang totoo, planado lahat yun ni Vice President Sara Duterte. Gusto kong malaman niyo yan mga DDS. Kaya kung sino man ang dapat niyo tawaging traidor, sino man ang dapat niyo tawaging kidnapper, yang ninyo, poon ninyo. Dahil pinlano nila yan. Matalino yan eh. Yung mga abogado nila, matalino yan. Kung ikaw, hindi mo planado, papayag ka ba na yung tatay mo, alam mo may warrant na, mapupuntahin pa ng Hong Kong? Kung hindi planado yun, hindi siya papayag. Kasi matutuloy naman yung doon eh. Ano man yung rallying gagawin nila sa Hong Kong kahit wala yung tatay niya eh. Total, nandyan naman siya. Nandyan si Bato, nandyan si Robin. Pero bakit sinadya nila? Kasi planado nila yun. Kaya kayong mga DDS, pinaglolo ko na lang kayo. Pinaglolo ko na lang kayo, pinaniniwala na lang kayo nitong mga puon ninyo. Sa kanilang mga estilo, sa kanilang mga pamamaraan dahil sa kanilang mga personal. Personal na kagustuhan. Tingnan nyo hanggang ngayon, wala siyang ibang bukang bibig. Kinidnap daw yung tatay niya. Kinidnap? O pinakidnap mo? Pag-aralan ninyo. Kung hindi planado yan, alam na ni Sara Duterte na may warrant na yung tatay niya. Pangalawa, hirap na yung tatay niya sa paglalakad. Hirap na. Nakita niyo naman siguro pag nakatayo siya. Bakit mas pinili ni Sara Duterte na isama pa yung tatay niya doon sa Hong Kong? Kung di planado yan. Kasi alam ni Sara Duterte na dahil nakita na yung mga kasinungalingan niya, yung mga ginawa niya, wala na siyang lusot. Kaya ang tanging na lamang niyang paraan, gamitin yung ama niya. Sa umpisa pa lang, ginamit niya na yung ama niya eh. Di ba? Yung unang rally nila doon sa Davao, ano sabi ng tatay niya? May bangag tayo na presidente. Kinabukasan, anong sabi ng tatay niya? Nung hindi na nila napainom ng gamot para sumunod sa kanila. May pinapainom silang gamot eh. Para sumunod si Rodrigo Roa Duterte sa pinag-uutos nito ni Sara Duterte. Baka yan ang hindi nyo alam. Pagmasdan ninyo.
Kung walang pinapainom na gamot itong mga ito kay Rodrigo Roa Duterte, di sana naalala niya yung sinabi niya bago siya in-interview kinabukasan. Naalala ninyo? Ano sabi ni Rodrigo Roa Duterte? Kahit patayin ako ni Pangulong Bongbong Marcos, kahit ilang beses ba niya akong patayin, wala akong sinabi na addict siya. Oh. Isipin niyo mabuti, kung wala silang pinapainom na gamot kay Rodrigo Roa Duterte para sumunod sa kanilang kagustuhan, sa tingin nyo, sasabihin ni Rodrigo Roa Duterte, wala akong alam dyan, hindi ko alam. Di ba? Di ba? Kaya kayong mga DDS, huwag kayong magmistulang mga bobo. Kaya kayo tinatawag na bobo, kahit halatado na niloloko kayo, pinaniniwala na lang kayo sa mga laro ni Sara Duterte, naniniwala naman kayo. Di nyo ba masyadong tinitignan yung mukha ni Sara Duterte? O baka nagagandahan lang kayo, baka napuputian lang kayo, o baka nayayamanan kayo, o baka nabibilog yung ulo ninyo kaya ganon. Gamitin nyo yung utak ninyo, pag-aralin ninyo mabuti. Tingnan nyo si Bato. Dahil ayaw ni Bato na mahuli ng Interpol, ayaw ni Bato na mahuli ng Interpol, yung anak ni Bato, pulis, itinimrihan agad siya. O father, ama, daddy, kung naman tawag, may warrant ka na. Si Roque nagsabi na rin, may warrant na rin. Anong ginawa ni Bato? Mas pinili ni Bato na hindi umaten sa Senado para iligtas ang sarili niya kasi nanigurado siya. O, bakit nung pagdating doon kay Rodrigo Roa Duterte, alam na ni Sara, alam na ng lahat, alam ni Robin, alam ni Bongo, alam ni Bato, bakit hinayaan pa rin nila na dalhin sa Hong Kong at ibalik agad sa Pilipinas na alam din nila na mayroon nang naghihintay na Interpol at mga kapulisan na huhuli sa ama ni Vice President Sara Duterte? Pag-aralan ninyo mabuti. Hindi ba naman kayo saksakan ng mga tanga? Tapos isisisi nyo sa aming Pangulo? Natural, nandyan na yung Interpol eh. Hindi naman yung ICC yung tinutulungan ng gobyerno, Interpol. Di ba? Dahil hindi tayo pwedeng bumaklas sa Interpol dahil lang kay Duterte. Dahil kung babaklas tayo sa Interpol dahil lang kay Duterte, baka hindi na natin mahuhuli si Saldico. Hindi na natin mahuhuli itong si Arnie Tevez. Mga santambak kayo ng mga bobo. Di ba? Yan ang sinasabi natin dito, mga kababayan. Pag-aralan ninyo mga DDS, pinaglalaruan lang kayo ni Vice President Sara Duterte. Ang totoo na nagpahamak kay kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, yung anak niyang sadista. Yung anak niya na ang iniisip lamang yung kinabukasan ng mga anak niya. Alam niyo, napakasigurista to eh. Isip niya kasi, wala naman to, ano na yung tatay ko, matanda na to. Kesa naman maano yung mga anak ko, ano ko na tong tatay ko, total matanda na to, tingnan pagka walang mudo ng walang niyang to. Mga kababayan, mga DDS, huwag kayong magpagamit kay Sara Duterte. Iyak kayo ng iyak. Ginawa niyo pang karton yung yung kawaawang matanda. Alam nyo, kaya naano nila si Duterte, matanda na eh. Napapasunod nila pag pinainom lang nila ng gamot. May gamot ngayon na napapasunod yung tao sa lahat ng iuutos sa kanya. Kaya nga pag nagsasalita si Duterte, bantay sarado itong magkakapatid eh. Binabantay nila ama nila eh. Baka mawala na yung visa nung gamot, papainumin uli nila. Kaya nga yung in-interview si Duterte, wala doon yung magkakapatid. Wala na yung visa nung gamot eh. Kaya nga sabi niya, gulat siya eh. Teka, mayroon ba ako sinabi na addict si PBB? Wala ako sinabi kahit patayin pa ako ng ilang beses. Gulat si Digongyo. Pero na napanood niya na, wala na siyang magawa. Diba? Kawawang Rodrigo Roa Duterte. Dahil lamang sa kagustuhan ng anak niyang si Sara Duterte na hindi siya mapanagot, ginamit niya si Rodrigo Roa Duterte. Kawawang matanda.
Kung iisipin ninyong mabuti, i-analyze ninyong mabuti to mga DDS. Hindi mahuhuli ng Interpol si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kung ayaw nilang ipahuli. Si Bato nga eh. Di ba? Senador lang yan, pero ba't di nahuhuli? Dahil ayaw niya magpahuli. Di ba? Dahil ayaw niya. Oh. Mga kababayan, tingnan nyo ha. Naalala nyo, sinabi ni Rodrigo Roa Duterte doon sa Hong Kong, meron na daw warrant of arrest. Meron na daw. Meron na daw. Alam nyo ba, kailan lang nalaman ni Rodrigo Roa Duterte na meron siyang warrant of arrest? Nung nandun na siya sa Hong Kong. Pero, alam na, bago pa man pumunta si Rodrigo Roa Duterte sa Hong Kong, alam na ni Sara Duterte na may warrant na. Alam na ni Bongo na may warrant na. Alam na ni Bato de la Rosa na may warrant na. Ni Robin, silang lahat alam nila. Pero bakit ipinain nila si Rodrigo Roa Duterte? Dahil inaakala nila na kapag ninuli si Rodrigo Roa Duterte, palabasin nilang kinidnap, mabubura na sa isipan ng taong bayan yung lahat ng kawalangyaan ni Vice President Sara Duterte. At mapupunta sa kanya lahat ng awa. Mapupunta sa kanya lahat ng intensyon. Mapupunta sa kanya yung lahat ng suporta ng mga Pilipino. Pero doon siya nagkamali. Doon siya nagkamali. Tingnan nyo ha. Siya ka nakakita ng Vice President na wala pang 2 years pa mahigit, nagdeklara na magpapangulo. Kung walang tama sa utak to. Pero sa totoo lang, siya ka nakakita, bigyan nyo ako ng kahit hindi pa Vice President, na nagdeklara ng ganung kaaga. Ha? Wala, di ba? Wala. Tanging si Vice President Sara Duterte lang makakagawa nun. Dahil ito lang yung nakita ko, may problema talaga sa pag-iisip. Tapos gustong maging Pangulo. Ko po. Okay, so dumako po tayo mga kababayan, sa sinabi po o sa mga sasabihin po ni Attorney Gadon. Mga minamahal ko mga kababayan, saglit lang hanapin ko po mga kababayan. Nandito yun. Yan. Kailang dali lang. Okay, ito, pakinggan po natin yung sasabihin po ni Attorney Gadon, mga kababayan. Walang kapana-panalo itong si Sara na ito kung tatapos siya bilang presidente. Bakit noong 2022 ay hindi siya tumakbong presidente sa kabila ng pamimilit sa kanya ng tatay niya at sa kabila noong kakasigaw, lumawit na yung dila ng Run Sara Run movement ni Vivian Velez at mga kasama niya. Pero hindi talaga siya tumakbong presidente. Alam niyo ba kung bakit? Kasi nagpa-survey noon ang Malacanang noong 2021, latter part of 2021, nagpa-survey ang Malacanang at hindi nila ginamit itong Pulse Asia o SWS. Ang ginamit nila sa survey ay itong kanilang mga congressman na panig sa kanila. At pinag-survey sila, yung tinatawag na internal survey sa kanilang mga distrito. At doon ay nalaman ko ang naging resulta sapagkat maraming mga congressman dyan na mga kaibigan ko rin. At pinarating nila sa akin ang magandang balita na doon sa kanilang internal survey na inutos ng Malacanang ay ang number 1 ay si BBM at ang number 2 ay si Leni. Ang number 3 ay si Isko. Pang-apat lang si Sara. Kita nyo? Kita nyo mga kababayan? Kung itong si Sara Duterte pala ay nagsulo noong mga panahon na yun at tumakbo ng pagkapangulo, hindi mananalo to. Bakit? Number 4 lang siya eh. Number 4, mismong mga kaalyadong congressman ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang nag-survey, hindi yung mga poll station na yan, kung ano-ano mga sorbi-sorbi na yan. Sige, diretso nga. Gusto kong malaman yung sasabihin ni Attorney Gadon.
Kaya nga, tigas ng kakakatanggi niya na tumakbong presidente kasi Oh. wala talaga siyang pag-asa. At siya ay pinipilit lamang ng kanyang tatay at posible na dadayain nila sa Smartmatic. Pero hindi talaga nagtumakbo si Sara kahit na nagkaroon pa ng nationwide na Run Sara Run movement. Eh hindi pa rin talaga siya tumakbo. At siya ay tumakbo at nag-file ng candidacy as mayor of Davao City. Oh. Eh kasi alam niya doon kahit kahit hindi na siya mangampanya, panalo na siya, bayad na lahat yung mga taga Davao Di ba? Doon sigurado siya at least meron siyang 60 million every year na confidential funds na mabubulsa niya. Kaya lang, merong mga kaibigan at meron talaga isang close family friend at lawyer din na nakipag-usap kay Sara. Ang sinabi sa kanya, sikat ka lang ngayon kasi anak ka ng presidente. Pero pag hindi na presidente ang tatay mo, you can no longer go back to national politics. Kaya ang tamang gawin mo, tumakbo ka bilang vice president ni BBM para halos wala kang gastos, sure kang panalo. Kaya yun ang nangyari. Nagkaroon ng arrangement na ang naging tulay nito ay walang iba kundi sila Governor Gwen Garcia, si former President GMA at si former Speaker Martin Romualdez, at yan ay nabuo yung pagkatakbo niya bilang Vice President. Pero kung si Sara lang, wala talaga siyang panalo. Wala tang panalo kung siya ay tatakbong presidente. Lalo pa ngayon na lumabas yung mga anomalya dyan sa confidential and intelligence funds at yung kanyang kapabayaan bilang Secretary of Education at lumabas yung katotohanan na siya pala ay walang alam, boba at tanga. Kaya lalo lang na hindi siya mananalo dahil ang mga tao ngayon alam na ang karakas niya. Alam niya na wala siyang kapasidad. Wala nga siyang nalalaman kung ano ang nangyayari sa mga gobyerno natin Kaya walang kapag-asa yan. Drama na lang ito, yung tinatawag niyang pagtatakbo ng 2028 para ang magiging depensa niya dyan sa impeachment case ay yung political persecution nito kasi tatakbo akong presidente. Gusto nilang hadlangan ang katatakbo ko bilang presidente. Nako, huwag ka na magdrama dyan. Wala ka naman talagang panalo. Matagal na Yan, totoo po yun mga kababayan. Huwag po tayo magpalinlang sa mga uri na tao na katulad po nito ni Vice President Sara Duterte. Kitang-kita naman po natin yung galawan niya. Kung sa Bisaya pa, maro. Meron pa po siyang ibang sinabi. Ito, sorry po sa mga kababayan natin wala pala tayong video yung papanoorin. Sabi ko, panoorin natin. Papakinggan lang pala. Baka kasi tingin kayo ng tingin sa screen, saan ba napunta yung video? Masensya na po kayo. Okay, ito. Diretso natin yung mga sinabi niya. na ibinalot sa katagang in aid of legislation sa pagkidnap ng aking ama. Hanggang sa mga samot-saring paratang na pilit inuulit-ulit hanggang magmukhang totoo. Di mo, paratang lang daw lahat yun. Paratang lang daw yung tungkol kay Piatos. Paratang lang yung tungkol kay Fiona. Lalong-lalo na yung tungkol po dito kay Piwi. Sige, diretso, Sara Duterte. Banat. Marahil ay matagal na rin akong hinatulan sa mata ng ilan. Hindi ako kailanman natakot sa wala ka naman dapat ikatakot dahil wala ka naman talagang takot dahil marami kang pera. At gusto ko lang sabihin sa'yo, Vice President Sara Duterte, hindi ka namin hinahatulan, Hindi ka namin hinahatulan. Sinusuka ka na talaga namin. Dahil sukang-suka na kami sa mga kadramahan mo. Kung naging artista ka, baka lahat ng mga award, wala nang makuha yung mga superstars, lahat nasa iyo na. Tinalo mo pa si Nora Honor sa kasinungalingan mo. Sa kasinungalingan mo, sa kadramahan mo. Baka talaga. pagsira nila ng pangalan ko. Ngunit, pagsira ng Diyos ko po, Sara Duterte, kaawaan ka sana ng kapwa mo. Ano ba masisirain sa'yo? Baka gusto mong panoorin yung ginawa mong pagbabanta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Baka gusto mong panoorin yung sinabi mo
bago ka bumaba sa pagiging DepEd secretary, hindi ka na nahiya. Ang lakas ng loob mong kunin yung pagiging secretary ng DepEd. Eh yun naman pala, wala kang karanasang magturo. Ano tawag sa'yo nun? Ano kailangan mo dun sa DepEd? Bakit ka pumunta? Alam nyo mga kababayan, ito sasabihin ko sa inyo yung totoo. Kitang-kita po yung kawalangyaan nito eh. At kitang-kita yung motibo niya. Yung masamang motibo niya kung bakit siya pumasok ng DepEd. Nung hindi na po siya nakakakuha at bantay sarado na siya sa mga ginagawa niya doon, at hindi na siya binibigyan ng malaking confidential funds, ay ng pondo, yun na, nag-decide na siya na umalis kasi wala na siyang makukuhang pera. Kasi kung talagang ang motibo niya tumulong, gawin yung kanya, ba't naman si Leni Robredo noon, di ba? Si Vice President Leni Robredo noon, wala namang pondo yun, wala namang, pinagkakasya lang niya, pero ang lawak ng mga nagagawa niya, di ba? Eto, mga minamahal ko mga kababayan parang hindi makakagalaw pag walang bilyon-bilyon. Tapos pag hinanapan mo, saan mo dinala, abay galit. Iba talaga galawan ni Vice President Sara Duterte. Bilib na bilib kami sa kaanuhan mo talaga. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, kaya po napuwersa yung tatay. Ito pala yung history noon, Naalala niyo yung yung sugat niya sa leeg? Doon niya, di ba, bago yung sugat niya sa leeg, yung nalaman na yung tungkol sa 125 billion, yung gano'n, etc., etc. Kaya pala itong magkakapatid, sila Paulo Duterte, sila Baste, napilitan sumang-ayon sa kagustuhan niya na gawing pain yung tatay nila, pati itong si Mans Castro, kasi nagpakamatay pala talaga to. Yung kutsilyo, gusto niyang itusok sa gusto niyang igilit sa liig niya dahil guguho na yung niya dahil hindi niya na magagawang maging presidente. Dahil yun na nga, natuklasan na yung mga baho niya. Natuklasan na yung mga sikreto niya, yung kanyang katiwalian. So, kinonsensya niya yung mga kapatid niya, sige, wag niyo akong tulungan, wag niyo akong anuhin, magpapakamatay ako. Talaga. Buti naalala ko yun. Meron po akong kausap kasi na dati nilang bodyguard mismo. Minsan ipapakita ko po sa inyo yung itsura. Delikado kasi si kaibigan ko kasi yun. Pero sabi niya, grabe yung ugali talaga nito ni Sara Duterte. Basta yan daw ang nasa harapan nila. Naninipa pala to ng bodyguard. Talagang maldita daw talaga to. Grabe. Kaya pag ito na daw yung nila, wala na silang gana. Pag ito na yung sinasamahan nila. Grabe. So, sige, diretso tayo. Pagsalitain natin to si Vice President Sara Duterte. Kawawa naman to Kasayang naman kung di natin maririnig yung mga kasinungalingan nito. Pakinggan natin. May takot ako para sa ating mga anak. Sa ating mga anak o sa mga anak mo lang? Wala naman dapat ikatakot yung mga Pilipino ngayon Mas nakakatakot ng mga panahon ng tatay mo. Kahit 7 years old, 8 years old, pinapatay nun Alala ninyo? Walang pinipili kahit batang puslit, binabaril. Basta tatakot ang mga Pilipino. Vice President Sara Duterte, pag naging Pangulo ka, baka pati 6 months o 3 months pa lang, ipapatay mo na. Huwag ka magdrama, walang maniniwala sa'yo. Dahil kung sasabihin mo, kinakatakot ko, huwag mo kaming bulahin. Natatakot ka para sa mga anak mo. Natatakot ka kasi pag nakulong ka, hindi mo na makikita yung mga anak mo, kaya huwag mo kaming bulahin. Akala mo hindi namin alam ang plano mo? Isa lang ang masasabi ko sa'yo, Vice President Sara Duterte, ugod ka ng sinungaling. Dadami mo pa yung mga anak. Ang gaganda ng buhay ng mga Pilipino ngayon, sasabihin mo hindi maganda. Baka buhay mo lang hindi maganda dahil gaga ka. Diba? Pinagtatarantado mo naman yung mga Pilipino. Sige, pakinggan natin yung kasinungalingan nito. May takot ako para sa mga susunod na henerasyon. May takot ako
para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa. Oh. Walang Tanga ka pala, bakit gusto mo silang magkabahay sa ibang bansa? Wala bang Pilipinas? Bahay sa ibang bansa? Bakit? Ano ba pinangako mo sa kanila? Na pag ikaw yung naging pangulo, bibigyan mo sila ng bahay doon sa ibang bansa, sa iyo, malaking kalong, huwag kayo maniniwala dyan. Di ba? Yung mga kapitbahay nga nila, malapit nga lang sa kanila dyan sa Davao, nalulunod nga ngayon eh. Tagpi-tagpi pa rin yung mga bahay eh. Huwag mo ko pinaglolo ko, Vice President Sara Duterte. Hinahamon ko kayong lahat ng mga nanonood sa akin. Pumunta kayo ng Davao. Natatakot daw siya, walang bahay yung mga nasa abroad. Yung kapitbahay nga lang niya eh. Yung mismo sa lugar lang nila eh, puro tagpi-tagpi pa rin yung bahay. Kaya pag binabagyo eh, lusot agad yung ulan eh. Lolokohin talaga, manluloko talaga to si Sara. dalawang pasaporte, walang ibang matatakbuhan kundi ang Pilipinas. Tama ka. Kahit ito'y patuloy na nalupa. Bakit? Saan mo ba gusto papuntahin? Teka, kakaklaruhin ko na to. Saan mo ba gusto papuntahin yung mga Pilipino? Sa China? Ha? Sa China ba? Bakit alalang-alala ka? Tulog mo sa kahirapan. Napoy kahadlok nga, maabot ang adlaw nga dawato na lang nato ang katubrihon isip kapalaran. Na maanad na ta sa sayop. Na wadad na lang taong paglaom. Ug labaw sa tanan, na ako'y kahadlok nga maabot ang adlaw na wala na tay Pilipinas. Na ikahat. Ito, binisaya niya para sa mga Tagalog. Tatagalogin ko po yung sinabi niya. Natatakot daw siya na baka daw isang araw wala ng Pilipinas. Mangyayari lang yon, Vice President Sara Duterte, pag pangulo ka na. Dahil sigurado kami na kaming mga Pilipino, ipapakain mo, ipapakatay mo sa bansang China. Huwag mo kami pinaglolo ko. Ha? Kaya nga ayaw namin maging pangulo ka dahil hindi mo mahal ang Pilipinas. Ang tanging nagmamalasakit lang at nakikipaglaban sa karapatan ng Pilipinas ay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya wag mong babaliktarin. Sabagay, sanay naman sila eh. Sabi nga ng tatay niya, sanay daw sila mamaligtad. Ang strategy daw nila, babaliktarin nila, yung sasabihin nila, daalala niyo si Kaper Silapid, yung pinapatay din ng tatay nito. Ano sabi ni Kaper Silapid? Para makuha ninyo, matumbok ninyo ang katotohanan sa mga sinasabi ng mga Duterte, baliktarin nyo lang. Ganun lang kasimple. Yung sinasabi niya, natatakot siya, baka isang araw wala ng Pilipinas, mangyayari talaga yung pag ikaw ang naging pangulo. Ha? Kaya wag mo kami pinaglolo ko. Kung sino man ang gumawa ng script mo na yan, ipalo mo sa kanya yung script niya na yan. Dahil hindi na yan tatalab sa amin, ha, Vice President Sara Duterte. Kunyari ka pang concern ka sa kinabukasan ng mga kabataan, concern ka kung may concern ka sa kinabukasan ng mga kabataan, bakit mo sila pinakain ng mga bulok-bulok, ng mga panis-panis, ng mga inaagnas na? Wala kang magandang alaala sa mga estudyante, Vice President Sara Duterte. Ikaw ba naman pakainin ng bulok-bulok? Magiging maganda ba naman sa kanilang alaala yung pagmumukha nito? Diba? Gusto ko lang sabihin sa iyo, Vice President Sara Duterte, ha? Kung dadaanin sa Guinness World of Record, ikaw yung number 1 pinakatangang Vice President na naging Vice President sa isang bansa na pilit na kinuha yung pagiging DepEd Secretary, wala naman palang alam. Kahiya-hiya ka, di ba? Walang kaalam-alam. Ang dami pang gusto niyang palitan. Gusto niya isingit yung Chinese. Talagang kitang-kita, malinaw pa sa tubig na hindi nadadapuan ng niya, pagiging alipin niya ng bansang China. Mas kinakabahan kami, Vice President Sara Duterte, pag ikaw naging pangulo. Dahil dadami na naman dito yung mga Chino. Ha? Madadami na naman yung mga Chino dito na kung saan kahit walang mga tamang mga papeles, pasok. Tapos gagawa ng mga himala, gagawa ng mga kababalaghan, may patayan na naman, may mga droga, tapos yung mga Chinese dito, akala mo sa kanila yung Pilipinas, yung mga Pilipino, kung saktan, kung mura-murahin, ganun-ganun na lang. Ikaw yung kinakatakot namin pag naging pangulo, dahil sigurado dadami na naman ang patayan sa Pilipinas. Kilalang kilala ka na namin, Vice President Sara Duterte, wala
Huwag ka na huwag ka na magdrama tulad yung sinabi ni Atty. Gadon. Huwag na. Dahil kilala na namin ang pagkatao mo mula ulo hanggang ingron. Ha? Sa totoo lang, Vice President Sara Duterte, kapag nakikita ka namin, sukang-suka kami. Para kang taing ilang beses nang natapakan. Oo, yan ang tingin namin sa'yo. Ang baho mo, mas mabaho ka pa sa Alcatran. So yun lamang po muna mga minamahal ko mga kababayan, at ako'y nakikita ko kasi yung pagmumukha nito ni Vice President Sara Duterte dito po sa laptop ko. Nasusuka ako. Parang naduduwal na talaga ako. Hindi ko talaga matagalan yung pagmumukha nito. Nasusuka ako. Para pakiramdam ko para ako nakakita ng alam nyo na, yung bagong suka ng aso. So muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inambayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inambayan. Maraming salamat po mga kababayan.